Ayan, at syempre naman pumunta naman tayo dahil nga eleksyon na po, 18 days to go na lang po before national and local elections. At para bigyan tayo ng tungkol dyan, makakasama po natin ang ating very special guest this morning, si Maria Victoria Dulcero, Acting Director 3 ng Education and Information Department. Good morning po, ma'am. Morning, ma'am. Magandang umaga, Dayan, at magandang umaga, Sandro. Magandang umaga sa mga tagapanood. At syempre, Sandro, umpisahan na natin, usapang eleksyon. Alam naman natin na kapag eleksyon may mga kampanya, of course. So, tanungin po muna natin yung mga violations po like yung airtime, posters, pamimigay po ng pera ng ilang kandidato. Ito, Dayan, ay magpapatuloy ang mga pag-i-implement natin ng mga batas laban sa mga paglimita sa pangangampanya. So meron pa rin tayong 120 minutes na limit. Pero ito ngayon, ayon sa Supreme Court, meron kaming temporary restraining order. So ito ay magiging bawat istasyon. Okay. Hindi na yun dati na ini-implement ng COMELEC na total o aggregate. Sa lahat ng mga istasyon, 120 minutes lamang sa TV at 180 minutes naman sa radio for national positions. Ma'am, yung sa mga posters naman po, kasi alam po natin na meron certain size nga po na dapat na posters and pinapagbawal po na ilagay sa mga trees ang mga posters dahil nakakasira nga po ito. Tama yan, Sandro. Dapat nasa common poster areas lamang na i-designate ng ating mga local COMELEC official sa bawat bayan at syudad. Pinagbabawal sa public places, lalo na sa mga puno, electric wires, ayan, at sa mga sa mga transportation, public transportation, pinagbabawal yan. Ma'am, kunyari may nakitaan po kayo na mga kandidato na nag-violate. Ano po ba yung mga kaukulang penalty ang maari po nilang, maari sa kanilang ipataw? Bibigyan sila ng notice. So, syempre, ipagpapaalam ito sa mga COMELEC official at i-check natin yan kung yung sinumbong sa COMELEC. Pagkatapos, bibigyan sila ng notice na sa loob ng 3 araw, dapat nilang tanggalin ang mga campaign materials nila na lumalabag sa ating mga alituntunin sa pangangampanya. Kapag hindi nila ginawa yan, sa pag-check uli ng COMELEC, ay pinapatawag sila for a hearing. Yes. At ang kaparusahan dyan ay 1 hanggang 6 na taon na pagkakabilanggo. Yes. Ma'am, matanong ko naman po kasi pag syempre tuwing elections, lagana po yung usapan tungkol sa vote buying and vote selling. Pero alam po natin na ito po pareho ay punishable also by law dahil Yes. pinagbabawal nga po. Ano naman po yung mga sanctions or violations, mga penalties na makukuha ng mga tao pag sila po yung nahuli nagbebenta ng kanilang boto at syempre may mga kandidato rin naman na mga bumibili naman ng mga boto? Ngayon ay naghihigpit talaga ang COMELEC sapagkat ito ay isang napakalaking problema at matagal ng problema sa halalan. Ang kaparusahan dyan, pero ganun din. It's a criminal election offense na may pagkakabilanggo mula 1 hanggang 6 na taon kapag sila'y napatunayan talagang lumabag sa batas. Yes, alam mo kasi Dayan, malaking problema dito. Kunwari, mga taga-probinsya nandito na sa Manila, sila mismo binabayaran yung kunwari yung papunta nila sa probinsya para lang talaga sila ibumoto tapos bibigyan sila ng halaga siguro from 700 to 2,000 pesos para lang iboto yung mga kandidato na nagpapadala nga sa kanila doon. Well, I guess siguro dapat as early as campaign pa lang, makita na natin yung magandang ehemplo na pinapakita rin ng mga kandidato para at least kahit papano, meron tayong idea na kung sino ang ating iboboto kasi dapat dun pa lang mismo maganda na yung example na ipinapakita nila. So, from usapang election, pumunta naman po tayo sa mga surveys na ginagawa po ng mga ilang private and public groups. Sa tingin niyo po ba, nakakasama po ba ito or nakakabuti? Mas nako-confuse siguro yung mga tao. Ano po bang masasabi niyo sa mga surveys? Itong mga surveys, merong advantage din at may mga disadvantages. Ang disadvantage nga, sinasabi ng ating mga kandidato, nagkakakosto ng trending sa mga kaisipan. So, hinuhubog ang kaisipan ng tao kung sino ang winnable o yung mga mananalo. At ang mga tao, sapagkat nahuhubog ang kaisipan nila, medyo doon sila naglilin. Nai-incline ang kanilang choice o pagpili. Ngunit, dapat talaga mas stricto na pamantayan
sa pagpili, hindi lang dahil popular ang isang tao, no? Yes. Popular ang isang kandidato. So let's do away with the popularity as a basis, but tingnan talaga yung accomplishment at saka yung Mga reputasyon, yung character. Kumusta ba yung mga ipinangako niya ng mga sumunod na halalan? Natupad ba yun? Yun ang mga dapat na magandang pamantayan kaysa popularity. Ayan, Sandro, malapit na nga. 18 days to go na lang before national and local election. So, tanongin na po namin, pag mag-e-election na po, paano po ba yung machine na tinatawag? Dayan, ang PCOS ay itong magiging makina natin na siyang bibilang ng mga boto. Ganun pa man, meron tayong balota, may papel na balota, at ang mahalaga, Dayan at Sandro, ang ating mga botante talagang sumunod dun sa instruction. So, yung papel na balota, may mga oval sa tabi ng pangalan ng kandidatong kanilang pipiliin. Ang lahat ng kandidato, ang mga pangalan nila ay nakalista, no, sa balota. At kailangan nilang i-shade ng mabuti. So, ang mga ovals naka-alphabetical na yun. order po ba yung names ng mga candidates? Sa senador, naka-alphabetize, alphabetical order, ganun din sa mga local position. Ang party list, nagkaroon kami ng raffle to determine their the order of their appearance in the ballot kasi nga nag-uunahan sila sa letter A. In 2010, more than 50%. Kasi mas madaling i-shade. So, Correct. dapat paalala na dun sa mga dapat malinaw ang pag-shade nila at saka clear and At avoid buo. erasure sana para hindi rin malito Walang yung erasure. Yes. Oo. So once na nalagay mo, bawal na. Hindi na maaaring barahin. Ay, hindi So, siya yun na maaaring. yun. So, yun na pala Parang yun. chess yan, touch move. Touch move, Hindi na pwedeng bawiin. So kailangan bago talaga natin i-shade talagang alam na natin yung mga candidates Sigurado na na tayo. iboboto natin. Kailangan magdala ng kodigo para mas mapabilis ang pag-shade nila. Ikalawa, dapat hindi mag-overvote. Ibig sabihin yan, kung ano yung number ng kandidatong dapat iboto, yun Yun lang. doon lamang at hindi sa sobra. Yes. Kasi halimbawa, senador, 12 lang, no? Kapag nag-13 na yan, Sandro, ang lahat ng boto ng senador Automatic ay wala na. mababaliwala. Pero doon naman sa ibang posisyon, at tama naman ang Pwede naman i-credit, shade. kumbaga. Oo, valid pa rin yun. So may mga kailangan po ba silang dalhin kapag punta po nila sa mga precinct? Kailangan siguro magdala rin ng ID kasi kapag na-question ang kanilang identity, no, sa listahan, meron silang proof ng kanilang identity. So magdala ng ID na may litrato, not necessarily the voter's ID. Pwedeng driver's license, pwedeng employee's ID, pwedeng school ID. And of course, ballpen para Hindi na. meron pinaprovide na. may May pinaprovide na. pen, no? At yun Okay. lang ang dapat gamitin sa araw ng halalan. Ang marking pen ay ipoprovide ng ating Board of Election Inspectors. So ayun pala, ang dapat lang pala natin dalhin sa eleksyon ay ID na may litrato ninyo. And of course, provided na ang pen or marking pen na kanilang gagamitin doon. Yes, ma'am, Yan. maiba naman tayo ng konti kasi alam naman po natin na sa May 13 pa nga ang eleksyon dito sa Pilipinas pero meron po tayong mga kababayan na nasa abroad naman po na nagsimula na po yung eleksyon nila noong April 13 pa po. Yes. Kamusta na po itong overseas absentee voting nga po na tinatawag? Dahil meron daw pong mga naging problema katulad po sa Hong Kong, nagkaroon ng problema sa ink, if I'm not. And sa Jeddah naman po, yung mga ballots naman po nila ay naharang daw po. Ano po yung updates po natin dito? Sa Jeddah, okay na. Naka-release na lahat ang ating mga election materials. Wala nang problema dyan. Pero sa Hong Kong naman, wala na ring problema kasi ang report sa atin, nagka-problema sa ink. Nangyari yata, medyo tumapon ng ink sa balota at ang balota ay ipinasok sa PCOS machine na medyo basa pa ang ink. Kaya dun yata yun na ang naging cause ng problema. Pero ngayon, this is addressed already, Sandro. Yes. Ma'am, pero paano naman po kasi alam po natin na hindi naman po lahat ng ating mga kababayan ay naiengganyo nga pong bumoto dahil minsan po ay napakalayo ng mga voting precincts mula sa kanilang kinatitirahan na lugar and alam po natin na napaka-busy po nila na kumikita po sila at nagtatrabaho po. Pero kamusta na po ngayon yung voter turnout? Gaano po na ba karaming mga Pilipino, overseas absentee voters at gaano po karami ang ina-expect naman natin? Ngayon, wala akong dalang statistics, Sandro. No? So, naka 1 week, almost Yes. a week na kasi nag-start ng April 13.
Maganda naman ang turnout sa Hong Kong as per report. Doon sa mga medyo konti lang ang botante natin, medyo may trickle. So, we are expecting na magpa-progress ito as we near May 13, the day of the election. Sa lahat kasi naman yan, bibilangin natin ang boto ng OFWs natin, ng overseas absentee voters, mismo rin sa araw ng halalan. So, ma'am, kamusta naman natin yung preparasyon o yung paghahanda po ninyo para sa darating na election? Kamusta naman po? Nako, ano talaga, almost ready na ang COMELEC. Tapos na kami sa printing ng balota 2 weeks ago. Tapos na rin ang ating pagtetest ng lahat ng PICOS na gagamitin. More than 77,829 to be exact. Sa local, tapos na rin lahat ng testing. So nagkaroon tayo ng end-to-end testing sa Cabuyao, Laguna, sa warehouse natin. So tapos na rin yan at deployment na tayo. So pinapadala na ito sa mga bayan-bayan, probinsya para ready na siya for deployment on election day. So ngayon naman, Sandro, nakita naman natin na talagang prepared na ang COMELEC at ginawa na talaga nila yung dapat nilang gawin. And ang pakiusap lang din natin dun sa mga botante natin ay sana gawin din nila yung dapat nilang gawin, which is yun nga, puspusang research para sa mga kandidato na kanila iboboto para at least pagdating ng halalan, alam na nila kung sino. At tama nga yung sinabi kanina ni ma'am na dapat talaga alamin natin yung mga programa na naipasa nila, kung ano-ano ba yung mga nagawa nila para sa ating bayan. Yes. And kanina nga na-mention mo, Dayan, kasi marami nga sa ating mga kababayan ang gustong mag-volunteer at gustong tumulong rin syempre sa COMELEC at syempre tumulong na rin sa upcoming na elections. Ma'am, alam po natin na meron arm para po sa mga volunteers na nais pong magpresenta at nais tumulong. Baka pwede niyo pong pag-usapan ito ngayon. Ayan, Sandro, meron tayong in-accredit. Ang COMELEC ay nag-accredit ng Citizens Arm, natutulong sa atin sa araw ng halalan. So, nandyan po ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Pwede po kayong pumunta sa mga simbahan, Roman Catholic churches para po palista bilang volunteer. Andyan din po ang NAMFREL. Pwede rin po kayo magpalista sa kanila. At ang One Vote Movement. At sa 5 probinsya po ng ARM, nandyan po ang CCARE. So, bukas po ang mga pinto nila para sa mga volunteers, lalo na yung mga youth, yung youth sector, Sandro. Ayan, sana talaga makapag-participate lahat ng kabataan, of course, para maging poll watcher. At saka syempre, yun nga nasabi ni ma'am, maraming ways para tayo ay makatulong sa ating bayan. Correct. Importante lang siguro na we won't just exercise our right. We maximize it by voting the proper and deserving officials and the candidates. At syempre, Sandro, isagway na natin through COMELEC Hour, of course, sa PTV 2:30 po yan. Diyan natin malalaman, meron kasing show dito sa PTV, ma'am, kung saan talagang pinapakita nila yung mga bawat profile ng candidates at para matuto yung mga viewers natin. Salamat sa PTV po. Yes, and of course, would you like, may message po ba kayo to our viewers? Ayan. Sa May 13 po, mag-prepare po tayo, magdala po tayo ng listahan ng ating mga iboboto upang mapabilis po ang gagawin nating pag-fill up ng ating mga balota. At pagkatapos po, tayo mismo po, pagkatapos nating fill upan, tayo mismo ang magsusubo o magpapasok ng balota po natin sa PICOS machine. At gawin lang pong dahan-dahan, wag lang isaksak ng agad-agad, yan, para hindi po tayo magkaroon ng ballot jam. Ayan, so pagkatapos po niyan, lalagyan kayo ng indelible ink na po tayo sa mga presinto natin. Ayan, napakadali lang, Sandro. So, Very talagang, simple lang talaga ang proseso ng pagboboto. At maraming salamat po, ma'am, para Thank you sa so inyong much. panahon ngayong umaga. We're always welcome. You're always welcome to invite us here at PTV. Thank you. Thank you po, ma'am. At syempre,